أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطمئن بها قلوبنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga kababayan namin mga Kristiyano, kayo po ay binabati ko ng magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nakikinig ngayon, kapag sa mga hindi nakikinig ngayon sa pag-recording namin dito sa through YouTube o kaya dito ngayon na nakikinig, kayo ay binabati ko kayong lahat ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga non-Muslim naman ay magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon ang naging paksa na naisip ko, kasi bumisita lang ako dito sa souk, hindi para upang magsalita kundi makikinig. Ngayon ang nangyari, pinagsalita nila ako patungkol sa ang naisip kong maging paksa ko sa gabi na ito ay itong patungkol sa 10 utos. Mayroon 10 utos, hindi naging sa kaalaman ng mga bawat isa na mga Muslim man o hindi Muslim, lalong-lalo sa mga non-Muslims, sa mga Kristiyano at mga Hudyo, yung tinatawag na 10 utos o 10 commandments. So ang pinakaunang utos ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. So yan ba ay makikita natin sa utos ni Jesus Christ? Ang sagot, oo. Yung tinatawag na unang utos ay makikita natin sa Marcos 12 talatang 29, kung saan sinabi ni Jesus Christ na sa wikang Aramaic, Shama Yisraelu Adonai Elohim Adonai Echad. So O Israel, dinggin ninyo ang Diyos natin ay nag-iisa. So nag-iisang Diyos lang ang sinabi ni Jesus Christ. At saka ganun din ang sinabi ni Prophet Moses sa unang 10 commandments, kung sinabi niya na thou shalt not worship other than me, I am jealous God. So huwag kang sasamba ng liban pa sa akin, ako'y silusong Diyos. Yun din ang sinabi ng Prophet Muhammad. Sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad sa Quran, sa Suratul Ikhlas, anong sinabi niya? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sabi niya, O Muhammad, sabihin mo ang Diyos ay nag-iisa. Sabihin mo sa mga tao na ang Diyos ay nag-iisa. So madaling sabi, ang concept ng tinatawag na nag-iisang Diyos sa unang 10 commandments sa Islam, maging sa Kristyanismo at sa batas ni Moses at saka sa Islam ay iisa lamang. Ngayon, magtataka yung isa sa inyo, maging itong mga Muslims o kaya sino sa inyo na mga non-Muslims dito na nakikinig ngayon, kung sa Islam ba ay may 10 utos? Kung tutusin natin, ang Islam ay maraming kautusan, in hundreds of commandments. Kaso dito ngayon, ang napili kong paksa na sasabihin ngayon na batay dito sa Quran na sinabi ng Allah ay 10 utos. 10 utos batay sa turo ng Islam o sa batas ni Allah. Ano itong 10 utos na to? Ito ay nabanggit ni Allah sa Suratul An'am, verse 151, kung saan si Allah ay nagsabi, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul ta'alaw ila ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu
walau kana uli qurba walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yun yung 10 utos na sinabi ni Allah sa chapter An'am verse 150 hanggang 154. Hanggang 154. Anong ibig sabihin nun? Ang sinabi ni Allah, qul ta'alaw ila ma harrama Allah, qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ganito pagkasalin sa wikang Tagalog, sabihin mo o Muhammad sa kanila na mga musyrik, ipakita ninyo ang mga testigo ninyo. Sabihin mo sa kanila o Muhammad, halina kayo at basahin ang anumang ipinagbabawal ng Allah sa inyo, na huwag kayong sumamba bilang pagtatambal sa Kanya ng anuman ng Kanyang linikha. Bagkus, ituon ninyo ang lahat ng uri ng pagsamba para lamang sa Kanya, katulad ng pagkatakot. So dito mapansin mo, nabanggit ni Allah, nabanggit ni Allah sa Quran, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Halina kayo, sabihin mo, o Muhammad, halina kayo. Babasahin ko sa inyo kung anong pinagbawal ni Allah. Unang pinagbawal ni Allah, na itong pinagbawal na to ay isa sa kautusan. Katulad ng 10 Commandments, ang pinagbawal ay hindi pagsamba sa ibang Diyos. Pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, pagbawal sa pagsamba sa liban sa nag-iisang Diyos. So, ganun din ang sinabi ni Allah dito. Sabi niya, atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an. Huwag kayong magtambal, huwag kayong magtambal sa pagsamba sa kay Allah. Ibig sabihin, huwag kayong sasamba ng liban pa kay Allah. Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. At sabi niya, huwag kayong pagbutihin na, sabi niya, ang pakikitungo sa mga magulang ninyo. So dito, mayroong pagkaiba yung 10 utos na sinabi sa 10 Commandments. Kasi dito, hindi nabanggit dito yung maging mabuti, maging masunurin sa mga magulang. So sinabi niya, ang pagsunod sa mga magulang, ang hindi pagsuway sa mga magulang ito ay pinagbawal ng Islam. Kasi ang mga magulang ay itong nanging dahilan ng pagbundo natin. Kaya naman, pinagbawal ni Allah yung sasaktan sila, pinagbawal ni Allah na hindi sila irespeto. Kaya ito yung pangalawang utos. Pangatlong utos, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sinabi ni Allah na huwag kayong papatay. Huwag niyo patayin, sabi niya, yung mga anak ninyo. Na natatakot kayo na hindi niyo sila mabigyan ng panustos. Dito, pinagbawal ng Islam yung tinatawag na pagpatay. Sa unang kapanahunan, sa pre-Islamic, hindi pa dumating yung Islam, yung mga kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinapatay nila yung mga anak nila, linilibing nilang buhay. Kaya si Umar radhiyallahu anhu, na kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang bisis na umiyak siya pagkatapos tumawa. Sa tinanong ng mga kasama niya, bakit kaya umiyak pagkatapos tumawa? Kasi sabi niya, naalala ko, sabi niya, yung anak ko, sabi niya, isang bisis, sabi niya, nang inilibing kong buhay. O kaya ako, sabi niya, iyak. Ngayon sabi niya, bakit ka tumawa? Tumawa ka, sabi niya, na naging Muslim na ako. Ngayon ay pinatawad niya ulit mga kasalanan niya dahil lang hindi niya alam na masama yun sa Islam, hindi niya alam na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. So, at pinasunod niya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Huwag niyong patayin yung mga anak ninyo na natatakot kayo, wala kayong maibigay na panustos sa kanila. Kami, sabi ni Allah, ang magbigay sa kanila ng buhay.
Sabi niya, kami ang magbibigay, mag-provide sa kanilang panustos. Kami nag-provide sa kanila at sa inyo rin ng panustos. Kaya huwag niyo silang patayin. Sakit takot kayo, sabi niya, na dumadami. Ako naman yung magbibuhay sa kanila at sa inyo. Ako magbigay ng panustos sa kanila at sa inyo. So sinabi niya Allah, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. At wag, sabi niya, kayong mga lunya, wala taqrabul fawahish, wag kayong lalapit sa mga kabastusan na mga gawain. So dito napasok yung tinatawag na pangangalunya, uri. Anong klaseng uri ng pangangalunya? Yung tinatawag na fornication o adultery, pinagbawal dito. Maging ito ay sikreto o kaya na ipahayag. So kaya sinabi ni Allah, wala taqrabul fawahish, huwag kayong lalapit. Sa paglapit pa lang sa mga pangangalunya o kaya sa mga bagay na maging dahilan ng pagpangangalunya ay pinagbawalan ni Allah, mas lalo yung pinagbawal na yung pangangalunya. So ito yung sinabi niya. So dito papasok din doon sa sinasabi nila ng Ten Commandments, yung pangangalunya. So ngayon, dito naman tayo sa pang-apat. Sabi niya, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Sabi ni Allah, huwag kayong papatay. Huwag kayong papatay, sabi niya, ng may buhay. Huwag kayong papatay ng tao. Kasi pinagbawal ni Allah. So mapansin mo, yung 10 utos, dito rin nabanggit niya yung pagpatay. So bawal din yung magpatay sa Islam. Kasi bakit? Sinabi ni Allah, yung batas na pinagbawal doon sa batas ni Moses, yun din ang batas na sinunod mga Muslim. Bawal yung pagpatay. So ngayon mapansin mo na marami ang mga pangyaring pagpatay, yun ay pananagutan na. Kung may Muslim na pumapatay ng tao, ay sa araw ng paghukom, pananagutan nila yun sa araw ng paghukom. Kasi yung taong Muslim, lalo-lalo yung Muslim, kapag papatayin mo, bawal pumatay ng tao, maging non-Muslim siya o Muslim. Mas lalo yung Muslim. Kasi sinabi ni Allah na pinagbawal niya yung pagpatay sa tao. Kaya sabi ni Allah, man qatala nafsan bighairi nafs, faka'annama qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Sino sabi niya yung papatay ng tao ay para na lang pinatay niya isang libutan. Sino sabi niya yung papatay ng isang tao ay para na Nabi sabi niya na para pinatay niya yung sangkatauhan. Sino sabi niya yung bubuhayin niya yung isang tao, ililigtas na yung isang tao, yung isang buhay, ay para na rin sabi niya, liligtas na yung isang katauhan. Yun yung concept ng Islam. So ibig sabihin, napakaganda ng turo, na huwag mong patayin yung tao. Bawal sa Islam pagpatay ng tao, bawal pagpatay ng pari, bawal pagpatay ng mga bata, bawal pagpatay ng mga babaeng buntis, so pinagbawal ng Islam. Kaya may batas ang Islam. So kung isang sundalo, naging kaaway mo, yung sundalo, nakita kayo sa battlefield, pwede kayo magbarilan, pwede mo siyang patayin. Pero yung sundalo na yun, dasin sundalo, magkikita kayo doon sa bahay niya o kaya sa tabi ng bahay niya, hindi po pwede siyang patayin kasi civilian siya. Yun yung batas ng Islam. So pag nagkita kayo ulit doon sa battlefield, so pwede kayo magbarilan, pwede mo siyang patayin. So yun ang batas ng Islam. Kaya sabi mo, bakit may mga Muslim na pumapatay? Bakit may mga Muslim? Hindi lang mga Muslim pumapatay. Dapat natin maintindihan, malaman dito, lahat ng lahi, lahat ng tao, may mga tao na mamamatay tao, hindi lang mga Muslim. Aminin natin mga Muslim, na may mga Muslim na pumapatay, oo. Nandun na tayo, may Muslim na umiinom ng alak, nandun na rin tayo. Bakit? Ang tanong, bakit lang ang Muslim ba lang ang umiinom ng alak? Mayroon din umiinom ng alak. Lahat ng mga lahi, lahat ng tao, mayroong ganun. Kapag may Muslim na babaero, mayroon din sa Kristyanismo, mayroon din sa mga Hudyo at mga ibang lahi. May mga Muslim na pumapatay, mayroon din sa mga Kristiyano, mayroon din sa mga Hudyo, ay mayroon sa ibang lahi. So, ganun din. So, kaya bakit ang Muslim lang ang naging naakusahan ng tinatawag na pagpatay? Since na ito ay lahat ng lahi ay mayroon, makikita mo sa buong mundo ngayon ay mayroong pangyayari na pagpatay. So, kaya yun, sa batas ng Islam ay bawal yun. Dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Yun yung binigay ni Allah na payo sa inyo upang kayo ay mag-isip. Pag-isipan nyo yung
magkaroon kayo ng pag-iisip. So sinabi ni Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Sinabi ni Allah, wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Anong ibig sabihin nun? At huwag ninyong lapitan o kayong mga pinagkatiwalaan ang kayamanan ng ulila. السلام مرحب شلونك زين جزاك الله ايش هذا يا شيخ هذا لا يحتاج ما يحتاج جزاك الله خير اعطي 500 يمكن يبيع شيء بشيء ايه جزاك الله خير حلال عليك ان شاء الله بارك الله فيك الله يسلمك وسلام في ميزان حسناتك زين sinabi ni Allah wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ang ibig sabihin nun, wa awful kayla wal mizana bil qist. Sabi ni Allah, at huwag ninyong lapitan o kayong mga pinagkatiwalaan ang kayamanan ng ulila maliban na lamang sa pinahintulot sa inyo para sa kapakanan ng kanyang yaman na siya ang makikinabang nito hanggang sa maabot niya ang tamang edad, tamang pag-iisip, at kapag umabot siya sa ganitong kalagayan ay ibigay na ninyo sa kanila ang kanilang yaman at maging makatarungan. So ibig sabihin, kapag bata, ulila, huwag niyo ibigay sa kanila yung kayamanan nila kasi hindi nila magagastuhin nila sa kahit ano. Hindi nila, kapag wala ng mga magulang yung bata, tapos may kayamanan siya, ang dapat gawin ng isang Muslim ay hindi niya ibibigay lahat yung kayamanan ng bata na yun. Kasi bakit? Masisira niya yung, may spoil niya yung pera na yun, yung kayamanan na yun. Ano mangyari doon? Ipamimigay na kahit sino, kasi kahit sino hahawak. Pero pag maglaki na ng bata na yun, may pag-iisip na yung bata, ibibigay sa kanya. Kano nga gawin niyo? Sila nang bahala. So yun ang turo ng Islam. Bawal sa Islam kakainin mo yung pira ng ulila. Ito yung nakapasok sa 10 utos na nabanggit niya ulit dito sa chapter An'am. So sabi niya, wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ang sinabi ni Allah, at kung linubos ninyo ang kung anuman at maging makatarungan kayo sa pagsukat ng pagtimbang na ito ang tunay na katapatan. So maging matapat kayo sa pagtimbang ninyo. Ibig sabihin, kapag nagtimbang ka, kung ikaw businessman, dapat talagang tamang timbangan, hindi yung kukulangan mo yung timbang. Kung 1 kilo, nagbibinta ka ng isda, 1 kilo, 900 grams lang yung lumilitaw. Actually, so ibig sabihin, may daya. Sa Islam, bawal yung pandaraya. Kaya naman, ito ay hindi mo makita sa ibang kautusan. Dito lang sa Islam. So, sa pinagbawal niyo yung pagtimbang ng may kulang na pagtimbang. Sabihin, tamang eksakto na timbang. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Sabi ni Allah, at kung linubos ninyo ang anuman na inyong nakayanan ay wala na kayong pananagutan para sa anumang pagkukulang at hindi kami nagbibigay ng pabigat sa inyo maliban sa kanyang makakayanan. So kung anong kaya mo, dapat sundin mo kung yung anong kautusan ni Allah. Sa abot kaya nyo. Kaya mga Muslim, sa abot kaya mo, susundin mo yung kautusan ni Allah. So, at sabi ni Allah, wa idha qultum fa'dilu. Wa idha qultum fa'dilu. Kapag nagsalita ka, dapat maging matuwid ka sa mga pananalita mo. So, yung isang Muslim, hindi magsasalita ng hindi matuwid. Hindi magsasalita ng masama, hindi magsasalita. Yung tunay na Muslim, hindi magsasalita ng masama, hindi magsalita ng mga kabastusan at hindi magsasalita. Maliban na lang ay ito ay matuwid na salita at mabuting salita. Sinabi ni Allah, kautusan, wa idha qultum fa'dilu. Kapag magsalita kayo, ay dapat maging matuwid yung salita ninyo. Kapag kayo sabi nagbitaw ng salita, ay pawang katotohanan. Katotohanan na salita, hindi kasinungalingan. Katotohanan lamang ang inyong sasabihin na wala kayong kikilyanin na sino man sa inyong mga sinasabi o pagtestigo. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Sinabi ni Allah, kahit pa sabi niya, kakilala sa sino man sa inyong mga sinasabi o pagtitistigo o paghatol, kahit ang inyong mga sinasabi ay patungkol sa inyong mga kamag-anak, at isasagawa ninyo ang anumang ipinag-uutos sa inyo ni Allah. Ang ibig sabihin nun,
kapag kayo'y nagkaroon ng kaso doon sa korte, pagkatapos doon, pinasaksi ka, ikaw naging saksi ng Muslim. So hindi ka pwedeng magsaksi dahil kamag-anak mo yung sinasaksihan mo, kakampi ka doon sa kamag-anak mo. Sabi ni Allah, hindi yun pwede. Dapat magsasalita ka kung anong nakita mo, kung anong nasasaksihan mo. Magsalita ka ng sa tama o pawang katotohanan lamang. Kahit pa sabi na kamag-anak mo yung napat na tamaan. Kaya naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wa aymullah laonna binti Fatimah Muhammadin wa law anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Sabi niya, I swear to Allah, I swear to Allah, na kapag sabi niya yung anak ko na si Fatima ay magnakaw, puputulan ko ng kamay. So dito yung tinatawag na walang kamag-anak. Kapag batas ng Islam yung nasasagasaan, ay hindi mo pwedeng kampihan. Kaya saman si Allah ay dapat sabi niya, maging matuwid kayo sa pananalita ninyo, huwag yung kakampi kahit kamag-anak ninyo. Nakurti kayo, pagkatapos doon, dahil kamag-anak mo yung tao, kinakampihan mo siya kahit mali. Sa Islam, hindi yung pwede. Kaya sabi ng Propeta SAW, kahit pa sabi niya yung anak ko, kapag nagnakaw, puputulan ko ng kamay. Anak na nga yung sarili. Pero makikita natin ito, sa lungkat ngayon, nakikita natin, kahit pa sa mga gobyerno, kahit dito sinong doon sa atin, sa Pilipinas, kapag may anak ng mayor, yung nagkasala, kahit pa may kasalanan, basta sabi niya, anak ko yan, kapitan, wag mong galawin yan, kung hindi, magkalintik-linti, magkalitsi-litsi kayo. Palabasin mo yung anak ko, kahit pa yung kasalanan ng anak ay nakapatay o nagdroga, dahil doon sa anak ng mayor, mas lalo kung anak ng gobernador, kung mas lalo kung anak ng senator, o mas lalong anak ng presidente. Kasi sa Islam, kapag anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam, puputulan niya ng kamay. Kapag nagkasala, ibig sabihin, walang kampi-kampi, wala sa Islam tinatawag na kakampihan mo, kawas ka mag-anak, kung sila ay nagkasala. Basta ikaw nagkasala, sa paningin ng Islam, kahit anak mo siya, ay hindi mo siya pwedeng kampihan. So yun yung batas ni Allah. So sabi ni Allah dito, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Ibig sabihin, dapat mong wa bi ahdillahi awfu. Kapag ikaw ay nangako, dapat mong ipatupad mo yung pangako mo. Marami sa atin, sa kapanahonan natin ngayon, kapag nangako ka, ay hindi tinutupad. Yun yung sa Islam, ay mabibilang sa mga tao, mga hypocrites. Sinabi ni Allah, ayatul munafiq thalath, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Wa fi riwayatin, wa idha ahada ghadar. Ibig sabihin nun, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na tatlong uri yung tinatawag na katangian ng taong hypocrites, yung taong munafiq o taong hypocrites, yung taong unang-una sabi niya, idha haddatha kadhab, kapag makipag-usap pa sa kanya ay nagsisinungaling. Wa idha wa'ada akhlaq, kapag sabi niya siya ay nangako, hindi na tinutupad yung pangako niya. Wa idha tumina khan, kapag sabi na pinagkatiwalaan mo siya, hindi siya sumusunod. Kapag pinagkatiwalaan mo siya, hindi niya sinusunod yung pinagkatiwala niya sa iyo. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa. Pagkatapos, sa isang narration, sabi niya, wa idha ahada gadar, kapag sabi nagka-enkwentro kayo, nagkaalitan kayo, masama yung pananalita niya sa iyo. Kung minsan, sinisigawan ka niya. Kung minsan, masama yung pananalita niya. Sana, hindi mangyari sa atin yun. Kung minsan, kaibigan mo, nagkaalitan kayo, hindi naman lahat ng mga sekreto niya, lahat ng mga sama, ay ilalabas mo na. Hindi. Kundi mamaya yan, baka magkabalikan yung magandang relationship ninyo ng tao na yun. So, nasira na dahil doon sa mga salita mo sa kanya. So, kaya, pinagbawal ng Islam yun. Kaya sabi niya, wa bi ahdillahi awfu. Sabi niya, lahat, kapag ano yung pangako mo, lalo-lalo pangako mo kay Allah, dapat mong tuparin. Yung pangako mo sa tao, dapat mong ipatupad, mas lalo kung nangako ka kay Allah. Kung minsan, nangako ka, sabi niya, Allah, kapag sabi niya, ibigay mo sa akin, bago pa lang dito sa Qatar, sabi mo, Ya Allah, manalangin ako sa iyo, sabi niya, sana makatrabaho ako. Bago lang ako dito sa Qatar, sana tulungan mo ako makatrabaho. Nung unang dating mo lang ilang linggo, ilang buwan, nanalangin ka kay Allah, sabi mo, Ya Allah, tulungan mo ako makatrabaho ng magandang trabaho. Nang binigyan ka ni Allah ng magandang trabaho,
Sabi niya, Allah, kapag makatrabaho ako, araw-araw pupunta ako sa mosque, pagkatapos nun, araw-araw magbigay ako ng charity. Magbibigay ako sa mga hirap ng charity. Tutulungan ko sila. Ngayon, nung nakatrabaho ka, hindi ka na pupunta sa mosque, hindi ka na rin nagbigay ng charity. So yun yung pangako sa Allah. Yun yung masama na sinabi ni Allah, wa bi ahdillahi awfu. Kapag mangako kayo kay Allah, ay tutuparin nyo. Tutuparin mo yung pangako mo na pag ikaw ay nakapasa ng exam, magbibigay ka ng kawang gawa araw-araw. So pagdating ng exam, nakapasa ka ng exam, pagkatapos nun, nalimutan mo na yung pangako mo. So pangako mo sa tao, sabi ni Allah ay dapat ipatupad mo kapag nangako sa tao, mas lalo kapag nangako ka sa Diyos. Yun yung sinabi ni Allah. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Sabi ni Allah, yun yung advice o pangako ni Allah. La'allakum tadhakkarun, upang kayo ay maalala nyo, upang kayo makakaalaala doon sa mga batas ni Allah. So ito yung pinakahuli, yun ang pangsyam, ito yung pangsampo na utos na sinabi ni Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sabi ni Allah, yan sabi niya, yung daan ko. Ito na yung daan ko. Yung daan niya. Sinabi ni Allah, wa anna hadha sirati. Nung nagsalita si Jesus Christ, sabi niya, itong daan ko. Ito lang yung daan. Ito yung buhay. Ito yung tinatawag na daan na sinasabi ni Jesus Christ na daan niya. So sa Islam, mayroon din sinabi, pero hindi siya Prophet Muhammad nagsalita. Si Allah nagsalita. Sabihin ng daan ng lahat ng mga propeta sa kapanahon ni Moses. Sa paniniwala ng mga Muslim, naging daan sila lahat sa kaligtasan. Si Moses, daan siya sa kaligtasan. Si Jesus Christ sa kapanahon niya, daan sa kaligtasan. Si Prophet Muhammad sa kapanahon niya, naging daan sa kaligtasan. Sabi ni Allah sa Quran, wa anna hadha sirati mustaqima. Ito na yung daan ko, sabi niya, na matuwid. Ano ibig sabihin nun? Yung Islam. Yun din sabi niya, sundin niyo yung daan na yan. Yung daan na matuwid, yun yung Islam. Sundin niyo, sabi niya, yung daan na yan, kasi sabi, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. At wag niyo, sabi niya, sundin yung mga daan, sabi niya, ng mga tao masasama, daan ng mga satanas o diablo, daan ng mga taong hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Huwag kayo susunod sa daan nila. Ito sabi niya, sundin yung daan ng kautusan ni Allah, daan ng Islam. Kaya sabi niya, yung kaligtasan. Ang sinabi ni Allah,